Magandang oras na naman sa inyong lahat mga kaibigan. Ang topic natin ngayon ay tungkol sa isang katanungan ng isa nating subscriber. Sabi niya, ikinasal daw siya sa kanyang mister nang siya ay 17 years old pa lamang. Ngunit dahil sa connection ng mga magulang ng kanyang mapapangasawa, nagawan nila ng paraan para ikasal sila sa isang minister. Wala pang 3 taon, naghiwalay na silang dalawa. 10 taon na silang hiwalay at ang tanong niya ay kung pwede na siyang mag-file ng petition para ma-annul ang kanyang kasal dahil sobrang 10 years na silang hiwalay ng kanyang mister. Wala na silang pakialaman sa isa't isa. Naka-move on na silang dalawa. Mga kaibigan, tatalakayin natin itong ating topic na ito bilang patnubay lamang at hindi may tuturing na legal services. Pero bagong lahat, shoutout muna tayo. Birthday greetings kay Eddie Dulay ng Hawaii. Happy birthday kay Jolie Hidalgo ng Alfonso Cavite. Happy birthday rin kay Ramon Fernandez ng California. Birthday greetings din kay June Dulay ng US. Birthday greetings kay Eunice Ramos Brillion ng Laguna. Shoutout kay Junbo Okinawa Corpus. Shoutout kay Miguel Tumamaw. Shoutout kay Mark Jason Casco. Merix Balulong ng Dagupan City. Shoutout kay IC Lucalio Del Mundo, kay Nani Del Mundo, Felix Rida, shoutout kay Roger Pascua, shoutout kay Rose Ridela Fernandez, and shoutout kay George Sandrada ng Binalunan, Pangasinan. Balik sa ating topic. Marami sa ating mga taga-subaybay ang nagtatanong kung maaari na ba silang mag-file ng petition para ma-annul ang kanilang kasal dahil matagal na silang hiwalay sa kanilang asawa. Sa ating civil code at family code, hindi kasama bilang ground ang paghihiwalay at hindi na nagsasama bilang mag-asawa para ma-annul ang kasal o mapawalang bisa, mapawalang saysay ang marriage. Kahit na 10 years, 15 years, 30 years, or 50 years na hiwalay na kayo bilang mag-asawa, hindi pa rin ito dahilan para mapawalang bisa ang kasal. Kaugnay ang topic na ito, noong 2019, naghain si Congressman Robert S. Barbers, ang representative ng 2nd District ng Surigao del Norte ng isang panukala para amindahan ang Family Code of the Philippines. Sa nasabing panukala, layunin sa namindahan ang Title 1, Chapter 3 ng Family Code sa pamamagitan ng pag-introduce ng Article 45A, which provides marriage may also be annulled if the parties have been separated in fact for at least 5 years. Anong ibig sabihin nito? Sa panukalang ito, kapag ang mag-asawa ay hiwalay na ng at least 5 taon, 5 years, pwede na itong ground para ma-annul o mapawalang saysay ang kanilang kasal. Ang amendment na ito na inihain ni Congressman Barbers ay para mapadali ang paghihiwalay sa asawa sa pamamagitan ng annulment. Sa kanyang explanatory note, sinabi ni Congressman Barbers na ang nasabing panukala ay para kilalanin ang actual at kasalukuyang umiiral na situation na marital condition ng ating mga kababayan. Ayon pa rin kay Congressman, hindi na kailangan ang malalim na dahilan para sa pag-annul ng kasal. Dagdag pa ni Congressman Barbers, malabo nang magkabalikan ang mag-asawa kapag hiwalay na sila ng at least 5 taon. Sapat na ang 5 taon para makamove on ang bawat isa sa kanila. Sa ngayon, wala pang update. Wala tayong update sa nasabing panukala. Kung ano ang nangyari, wala pa tayong update.
Pero mga kaibigan, ano ang inyong opinion? Nararapat ba na idagdag na isa sa mga grounds para mapaanol, mapawalang bisa, mapawalang saysay ang kasal kung hiwalay ng mag-asawa for at least 5 years? Pwede kayong magbigay ng inyong comment. Kaya yung mga nagtatanong na ating taga-subaybay, iyan ang sagot. Hindi pwedeng dahilan ang paghihiwalay ninyong mag-asawa ng 10 taon o kaya 20 years para mapaano lang yung kasal. Pero sa nagbigay ng tanong, nabanggit mo na kayo ay kinasal 17 years old ka pa lamang. Kung kayo ay kinasal after August 2nd, 1988, ang iyong kasal ay void from the beginning o walang bisa mula sa simula. Maliwanag ang nakasaad sa ating family code na naging effective noong August 3, 1988. The following marriages shall be void from the beginning. Those contracted by any party below 18 years of age, even with the consent of parents or guardians. Dahil ang sabi mo ikaw ay 17 pa lamang, iyong kasal ay void from the beginning o walang bisa mula sa simula. Dahil itinakda ng ating batas na dapat ang edad ng mga ikakasal ay hindi bababa sa 18 years of age. Ngunit, kung kayo ay ikinasal bago August 3, 1988, ang Civil Code ang masusunod. At ano naman ang sabi ng ating Civil Code tungkol sa edad ng mga ikakasal? Any male of the age of 16 years or upwards, and any female of the age of 14 years or upwards may contract marriage. Kaugnay nito, ang sabi ng Article 18 ng Civil Code ay ganito: the following marriages shall be void from the beginning. Those contracted under the age of 16 and 14 years by the male and female respectively, even with the consent of the parents. Maliwanag na sa Civil Code ang mga ikakasal ay dapat at least 14 years old ang babae at ang lalaki naman ay dapat at least 16 years old. Kung magpakasal sila na wala pa sa nasabing edad at kahit meron pang consent ng kanilang mga magulang, ang kasal ay void from the beginning o walang bisa mula sa simula. Sana nabigyan kita ng idea tungkol sa iyong katanungan. Maraming salamat sa iyong panonood. Sa ating mga taga-subaybay, sana meron din kayong napulot na kaunting kalaman sa ating talakayan. Maraming salamat sa inyong lahat. See you again sa ating next video.